Iniunat ng gwardya ang kanyang braso upang harangan ang pasukan. Huminto si Eduardo sa harap ng salaming pinto patungong VIP lounge. Hawak pa rin ang kanyang lumang leather na maleta, basag-basag at gamit na gamit sa paglipas ng mga taon. Pasensya na, para lang po ito sa mga premium passengers, sabi ng gwardya. Hindi agresibo ang tono ni Carlos, pero malinaw ang mensahe, hindi ka dapat narito. Tumingin si Eduardo sa hawak niyang access card. Ito ay valid, nakaprint ang kanyang pangalan dito. May karapatan siyang pumasok, pero nakita na niya ang ganitong sitwasyon noon. Sa edad na 62, ang isang lalaking nakasuot ng kupas na plaid na kamiseta at luma ng pantalon ay marunong nang makabasa ng senyales. Alam niya ang ibig sabihin ng mga matang iyon. May card po ako, sir. Heto po. Mahinahon niyang sabi habang iniaabot ito. Halos hindi ito tinignan ni Carlos. Napatawa lang siya ng bahagya at umiling. Oo, pero kailangan naming i-verify ang mga ganitong card. Alam mo na, maraming peke ngayon. Maraming sumusubok pumasok gamit ang card ng iba. Ramdam ni Eduardo ang hapdi ng mga salitang iyon. Hindi ito tungkol sa card. Hindi kailanman naging tungkol sa card. Nandyan ang pangalan ko, Eduardo Bautista. Maaari mo itong tingnan sa sistema ninyo. Tinaas ni Carlos ang kilay. Ganun ba? Sige, titingnan ko. Sinilip niya ang card gamit ang scanner. Nag-green ang ilaw. Access granted. Pero hindi pa rin siya gumalaw. Nakatitig lang siya sa screen kung may problema. Biglang dumating ang isang lalaking nakaabong suit, nagmamadali habang kausap ang telepono tungkol sa delayed na flight. Gusot ang kanyang damit at pawisan ng noo. Wala siyang hawak na card. Sir, pakipasok po. 15 minutes na lang ang flight ko. Hindi humingi si Carlos ng ID o kahit ano. Binuksan lang niya ang pinto. Tuloy po kayo, sir. Feel at home. Pumasok ang lalaki na hindi man lang lumingon. Si Eduardo, hawak pa rin ang valid niyang card, ay napanood lang siyang pumasok. Parang hindi siya sakop ng mga patakaran. Paano siya? Hindi mo man lang tiningnan ang card niya, sabi ni Eduardo habang itinuro ito. Siya, regular na yan, kilala na namin. At paano mo nalaman na hindi ako regular? Tanong ni Eduardo. Napangisi si Carlos. Kasi natatandaan namin ang mga regular. Sa likuran ni Eduardo, may magkasintahan na dumating. Nakasuot ng designer coat ang babae at ang lalaki ay maingay na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa $1,000,000 na deal. Tiningnan nila si Eduardo tapos ang gwardya. Napabuntong hininga ang babae, halatang naiinip. May problema ba? Tanong niya inis. Sandali lang po, ma'am. Tinitingnan lang namin ang impormasyon. Hindi man lang siya tiningnan ni Carlos, pero biglang naging magalang ang tono. Umurong si Eduardo. Mauna na sila, maghihintay ako. Wag po, sir. May kaunting problema lang talaga sa mga card ngayon. Itinaas na ni Carlos ang boses, tila gusto niyang marinig ng lahat sa paligid. Sir, sigurado ba kayong sa inyo talaga ang card na ito? Parang sampalang tanong, ramdam ni Eduardo ang mga matang nakatingin sa kanila. May batang babae, mga 6 na taon, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, pinapanood sila. Hinila niya ang manggas ng ina. Ma, bakit sila nagtatalo ng lalaki? Hinila siya ng kanyang ina palayo at may ibinulong, pero patuloy pa rin ang batang nakatingin. Nagtataka at naguguluhan. Nagtagpo ang kanilang mata. Ngumiti ang bata, mahiyain. Ngumiti rin si Eduardo pero mabigat ang dibdib niya. Ano ang natututunan ng batang ito sa eksenang nasa saksihan niya? Isang lalaking malapit sa kanila ang nagtanggal ng headphones para makinig. Sa akin talaga tong card, sabi ni Eduardo. Ipinadala lang to sa akin nung 1 linggo. Sa koreo? Tumawa si Carlos. Talaga? Hindi naman ipinapadala sa koreo ang VIP card. Pinapadala, mahinang tugon ni Eduardo. Alam niya yon, pero alam din niyang walang silbi ang makipagtalo. Naiintindihan niya kung paano ito gumagana. Sir, gusto ko lang makaupo sandali bago ang flight ko. Sumasakit na ang binti ko. Nakatayo na ako buong araw.
Hindi ko kayo mapapapasok hanggat hindi ko masigurado kung saan galing ang card na yan. Tumayo si Carlos, nakapamewang, parang bantay sa tarangkahan, handang pigilan si Eduardo. Sa gilid, may matandang babaeng puti na ang buhok, may hawak na maliit na bag. Nakaupo siya, pinapanood ang lahat. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Pero hindi siya nagsalita, tahimik lang siyang nanood. Tatawagan ko ang supervisor ko, anunsyo ni Carlos habang kinukuha ang radyo. Mario, punta ka sa VIP entrance. Kailangan ko ng kumpirmasyon sa isang guest. Napabuntong hininga si Eduardo mahaba. Masakit talaga ang binti ni Eduardo. Bumangon siya ng 4:00 ng umaga, nagmaneho ng 3 oras papuntang Paliparan at ang tanging gusto niya ngayon ay makaupo at makapagpahinga. Pero imbes na makapagpahinga, kailangan pa niyang maghintay. Kailangan pa niyang patunayan na hindi siya kriminal, na hindi niya ninakaw ang card ng iba, na nararapat talaga siyang naroon. Muling napabuntong hininga ang babaeng may suot na designer na coat. Matatagalan pa ba ito? Malapit na ang flight namin. Aasikasuhin ko na po, ma'am. Kayo po at ang asawa ninyo maaari nang pumasok. Sagot ni Carlos. Binuksan niya ang pinto para sa kanila. Dumaan ang mag-asawa sa tabi ni Eduardo na parang hindi siya nakita. O mas masahol pa, parang hadlang lang siya, isang istorbo. Dumating si Mario. Siya ang manager ng VIP Lounge. Isang lalaking nasa 40 anyos, kalbo, may salamin at nakasuot ng kurbadong kurbata. Halatang inis na agad ang mukha niya kahit hindi pa niya naririnig ang buong sitwasyon. Ano ang meron, Carlos? May VIP card itong Ginoo pero may alinlangan ako, sabi ni Carlos habang inaabot ang card. Tiningnan lang ni Mario si Eduardo ang lumang maleta, gusot na polo, kupas na sombrero at kitang-kita sa mukha niya ang iniisip. Sir, maaari ko bang makita ang inyong ID? Kinuha ni Eduardo ang kanyang wallet at iniabot ang ID. Tiningnan ni Mario ang pangalan, ikinumpara sa card at ibinalik ang mga ito. Tugma ang pangalan. Akala ni Eduardo tapos na. Nasa wakas, papapasukin na siya pero nanatiling nakasara ang pinto. Kailangan pa rin naming malaman kung paano mo nakuha ang card na ito. Sakto namang may dumaan na batang negosyante, may mamahaling backpack, at hindi man lang bumagal. Iwinagayway lang niya ang card sa reader, green light, at tuloy-tuloy pumasok. Hindi man lang siya tiningnan ni Mario, itinuro siya ni Eduardo. Hindi mo man lang hiningan ng ID. Platinum guest siya, kilala na namin. At paano ba nakakakuha ng ganong tiwala? Tanong ni Eduardo. Bahagyang ngumiti si Mario. Karaniwang lumilipas ang panahon para diyan. Maliwanag ang mensahe, ang mga kagaya mo ay hindi madaling pagkatiwalaan dito. Huminga ng malalim si Eduardo. May negosyo ako, nasa agribusiness ako. Agribusiness? Ulit ni Mario. Tinaas ang kilay na parang hindi bagay ang salitang iyon sa taong nasa harap niya. Ganun ba? Madalas ka bang maglakbay? Oo, sagot ni Eduardo. Doon tumayo ang matandang babae na mula pa kanina'y tahimik na nanunood. May hawak siyang maliit at simpleng bag. Dahan-dahan siyang lumapit. Pasensya na po mga Ginoo, sabi niya, mahinahon pero matatag ang boses. Hindi ba sapat na ang lahat ng ito? Diretso siyang tumingin kay Mario. Nandyan na ang pangalan sa card, tugma sa ID. Ano pa ba ang kailangan ninyo? Lumingon si Mario sa kanya, may ngiting pilit. Ma'am, internal process lang po ito, walang dapat ipag-alala. Pero nag-aalala ako, sagot ng matanda. Kapag may nakikita akong tao na pinapahirapan lang dahil sa itsura nila. Lumapit si Carlos, halatang nainis. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pantay ang trato namin sa lahat ng bisita. Ganun ba? Sabi ng matanda, sabay tingin sa negosyanteng walang tanong-tanong na pinapasok. Dahil hindi yan ang nakita ko. Nag-iba ang mukha ni Mario, nawalan ng pasensya. Ma'am, umalis na po kayo. Kung hindi, mapipilitan akong ipatawag ang security para paalisin din kayo. Hindi kumibo ang babae, hindi gumalaw.
Nakatawid lang ang mga braso at patuloy na nakatingin. Tumango si Eduardo, puno ng pasasalamat. Sa wakas, may nakakita sa totoo. Bumaling muli si Mario kay Eduardo. Tingnan ninyo, sa tingin ko po, mas mabuting gamitin na lang muna ninyo ang public lounge sa main terminal ngayon. At ayun na nga, ang pagtanggi na nakadisguise bilang patakaran. Kinuha ni Eduardo ang kanyang card. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya sumigaw, hindi siya gumawa ng eksena. Pinulot lang niya ang lumang maleta at tumalikod. Sige, salamat na rin. Tumalikod na siya, pero narinig pa niya ang huling salita ni Mario. At sir, isa lang pong payo, sa susunod baka pwedeng medyo mas presentable ang dating. Alam niyo na malaki ang epekto ng first impression. Tumigil si Eduardo, hindi siya tuluyang lumingon. Bahagya lang niyang inikot ang ulo, sapat para makita siya ni Mario. Naiintindihan ko, sagot niya, at tuluyang lumakad palayo, na natiling nakatingin ang matandang babae. At habang dumaraan si Eduardo sa harap niya, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Wala siyang sinabi, pero ang mga mata niya nagsalita. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo. Pumunta si Eduardo sa pangkalahatang upuan sa airport. Masakit pa rin ang binti niya, pero mas masakit ang kanyang damdamin. Hindi niya alam na sa loob lamang ng 10 minuto magbabago ang lahat. Nakahanap siya ng matigas na bangko malapit sa boarding gates. Dahan-dahan siyang umupo, dama ang kirot sa tuhod habang bumababa. Inilapag niya ang lumang maleta sa tabi at tinanggal ang kanyang sombrero. Hinaplos ang kanyang pumupusyaw na buhok. 62 taong gulang, mula sa wala, binuo niya ang kanyang kabuhayan. At hanggang ngayon, kailangan pa rin niyang patunayan na hindi siya magnanakaw. Tinitigan niya ang VIP card sa kanyang kamay. Ang maliit na plastik na iyon ay pinaghirapan niyang makuha gamit ang libu-libong milyang naipon. Pero ito, hindi ito tungkol sa pera, hindi kailanman tungkol sa card, tungkol ito sa isang mas payak na bagay, ang kagustuhang magkaroon ng komportabling mauupuan, isang mainit na tasa ng kape at pagkakataong ipahinga ang pagod na mga binti bago ang mahabang biyahe. Mga simpleng bagay, mga bagay na pinaghirapan niya, mga bagay na karapat-dapat sa kanya. Pero ang mga karapatang nasa papel ay hindi palaging totoo sa totoong buhay. Pagkalipas ng 5 minuto, nakita ni Eduardo si Carlos na naglalakad sa terminal. Paikot-ikot ang mata ng guwardiya, tila may hinahanap sa dami ng tao. Nang mapansin niya si Eduardo na nakaupo sa bangko, agad siyang lumihis ng direksyon at lumapit. Sumikip ang tiyan ni Eduardo. Ang gusto lang niya ay katahimikan. Sir, may kailangan lang po akong sabihin. Matigas ang tono ni Carlos habang huminto sa harap niya. Dahan-dahang tumayo si Eduardo. May problema ba? Ipinababalik ng manager ang card ninyo. May hinalang peke daw. Napatingin si Eduardo, isang kasinungalingan, at alam niyang kasinungalingan ito. Peke? Nakuha ko lang ito nung 1 linggo. Dumating ito ng sealed direkta mula sa airline. Pero kung walang patunay ng delivery, hindi namin ito ma-verify, sagot ni Carlos. Parang robot ang tono. Sino ba ang nagtatanim pa ng packaging ng isang card? Tanong ni Eduardo. Halatang nawawala ng pasensya. Nagtaas lamang ng balikat si Carlos. Hindi ko desisyon yon. Hutos ng manager. Walang saysay, wala sa mga ito ang may saysay. Huminga ng malalim si Eduardo, pilit pinapakalma ang sarili. Ayaw niyang magalit, ayaw niyang bigyan sila ng kasiyahang yon. Sige, hindi ko na gagamitin ang VIP lounge. Wala namang malaking bagay, pero hindi gumalaw si Carlos. Gusto raw kayo kausapin ulit ng manager, doon sa counter. Doon na siya nakaramdam ng galit. Gusto niya, may linaw lang daw po. Sandali lang to. Alam na ni Eduardo, hindi na ito patakaran. Ito ay panghaharas. Simple at malinaw. Alam na niya kung ano ang layunin nito. Hindi ito tungkol sa card. Ito ay para iparamdam sa kanya na wala siyang lugar doon, para ipamukha kung saan siya nararapat. Napansin ng matandang babae na mula pa kanina'y tahimik na nakaupo malapit ang pangyayari.
Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang naglakad palapit, kunwaring dumaraan lamang. Pero ramdam ni Eduardo, binabantayan siya. Bago pa siya makapagsalita, dumating muli si Mario. May dalang folder sa ilalim ng braso at mukha ng taong handang humarap sa seryosong usapin. Mr. Eduardo, tama ba? Tanong niya, na may halos nakakatawang diin sa pangalan. Kailangan lang po namin ng kaunting karagdagang impormasyon. Kumunot ang noo ni Eduardo. Anong klaseng impormasyon? Pangalan ng kumpanya ninyo, tax ID number, at patunay ng kita. Para lang ma-verify ang membership level ninyo. Napakurap si Eduardo sa gulat. Patunay ng kita para lang makaupo sa lounge? Pang-iingat lang po. Para sa mga kahina-hinalang kaso, sagot ni Mario malamig. Kahina-hinala, saan ba tayo yan? Tanong ni Eduardo. Hindi siya sinagot ni Mario. Binuksan na lang ang folder at inilabas ang isang form. Kung maaari lang po ninyong sagutan, hindi ako magsasagot ng kahit ano, umurong si Eduardo. Valid ang card ko, wala akong nilabag, walang kahina-hinala rito. Sir, huwag niyong pahirapan, sabi ni Mario, tumatalas na ang boses. Mas pinapalala niyo lang to. Pinalalala? Paano? Sabi ni Mario mabigat ang tono. Baka kailangan naming isama ang airport security. Kapag ganon, magiging opisyal na insidente na ito. Maaantala ang biyahe ninyo. Naiintindihan niyo ba? Isa yung banta, tahimik pero malinaw. Tumingin si Eduardo sa paligid. May mga taong tumigil na sa paglalakad at nanonood. May ilan nang naglabas ng cellphone. Isang babaeng naka-business suit ang bumulong sa kasama, sabay irap. Grabe to, ang drama. Parang si Eduardo pa ang problema. Parang pinili niyang tumayo roon at mapahiya sa harap ng publiko. Doon muling nagsalita ang matandang babae. Tahimik ang kanyang tinig pero matatag. Pasensya na po, sabi niya, lumapit ng kaunti. May ginawa ba siyang mali? Bumaling si Mario sa kanya, suot ang sanay na peke niyang ngiti. Ma'am, internal matter lang po ito. Walang dapat ipag-alala. Hindi mukhang internal, sagot niya. Mukhang pinapahiya niyo siya nang wala namang dahilan. Ma'am, may respeto po kami pero hindi po kayo kasali rito. Mariing sagot ni Mario. Sumingit si Carlos, mas matalim. Hindi ito sakop ng pakikialam niyo, ma'am. Pero hindi siya umatras. Kapag may nakikita akong inaapi, responsibilidad ko nang makialam. Malalim ang buntong hininga ni Mario, halatang nawawalan na ng pasensya. Mr. Eduardo, sabi niya mabigat ang boses, huling babala. Makipagtulungan po kayo o tatawag na ako ng backup. Backup. Umalingaw-ngaw ang salitang yon sa buong terminal. Lahat na ay nakatingin. Isang binatilyo ang nagtaas ng cellphone at nagsimulang mag-record. Ang babaeng nakatakong ay may binulong sa kaibigan, sabay mahina nilang pagtawa. Tumingin si Eduardo sa VIP card sa kanyang kamay. Pagkatapos, tinaas niya ang tingin una kay Mario tapos kay Carlos. Alam niyong pareho na wala akong ginawang masama, mahinang sabi niya. Sagutan mo lang ang form na 2 at matatapos na ang gulo. Muling sabi ni Mario, hawak-hawak pa rin ang folder. Huminga ng malalim si Eduardo. Sa isang saglit pinag-isipan niya ito, napanatili na lang ang katahimikan, naiwasan ang eksena, pero naalala niya ang lahat ng beses na nanahimik na lang siya sa buong buhay niya. Ang lahat ng pagkakataong nilunok niya ang kanyang pride, ibinaba ang tingin. Hindi, sabi niya, taas no. Gusto kong makausap ang airport manager. Napatawa si Mario, maikli pero may halong pangungutya. Hindi po nakikialam ang manager sa ganitong klaseng bagay. Kung ganon, ibigay mo na lang ang contact info o numero ng customer service. Napakunot ang noo ni Mario. Sir, kayo na po ang nagpapalaki sa isang simpleng bagay. Lumapit si Carlos, mas matalim ang tono. Hindi itinaas ni Eduardo ang boses, pero matatag at buo ang kanyang tinig. Hindi ko sasagutan yan, Ania. Dahil wala akong ginawang mali, pero tinatrato ninyo ako na parang may sala nang walang patunay, walang dahilan.
Naging tensyonado ang paligid. Nagtinginan sina Mario at Carlos. Umiling ang matandang babae, halatang nadidismaya. Napabuntong hininga ang babaeng executive. Patuloy sa pagre-record ang binatilyo. Nakatayo pa rin si Eduardo, tanga ng VIP card at ang kanyang dignidad. Nagtataka siya, hanggang saan nila dadalhin ito? Hindi niya alam na 5 minuto na lang ang sagot. Dumating ang 2 airport security officers, parehong naka-gray uniform, naglalakad ng may disiplina. Isa'y matangkad at payat, ang isa'y pandak pero matipuno. Hindi mabasa ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Lumapit sila kay Mario at sinulyapan si Eduardo, parang delikado siya. Ano pong nangyayari dito? Tanong ng mas matangkad na gwardiya. Tumangging sumunod sa security check ang lalaking ito. Sagot ni Mario, para bang naguulat ng krimen. Bumaling ang mas mababang gwardiya kay Eduardo. Sir, maaari po ba kayong makipag-cooperate sa amin? Ramdam ni Eduardo ang pagbabalik ng pagod. 4 na lalaki na ngayon ang nakatayo sa harapan niya, 4 na awtoridad na tila tinatrato siyang kriminal. Ipapaliwanag ko ulit, sabi ni Eduardo, kalmado pa rin. Ang card na ito ay ipinadala sa akin noong nakaraang linggo, sealed, direkta mula sa airline. Nandito ang pangalan ko, ID number ko, walang anumang peke rito. Sinubukan ko lang gamitin ang lounge, nakarapat-dapat naman akong gamitin. Pero mula noon, tinatrato na nila ako na parang magnanakaw. Maingat na kinuha ng matangkad na gwardya ang card mula sa kamay ni Eduardo. Hindi siya marahas pero mabigat ang kilos. Hinayaan ni Eduardo, ayaw niyang magkaroon ng pisikal na alitan. Sinuri ng gwardya ang card, tinitingnan, hinahaplos, sinisilip kung may daya. Mukhang totoo, sabi niya. Totoo nga, tugon ni Eduardo. Pero hindi pa tapos si Mario. May mga indikasyong kahina-hinala ang paggamit. Anong indikasyon? Tanong ni Eduardo. Wala pang nakapagsabi kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. Hindi pangkaraniwang kilos. Unang beses sa lounge, sa alanganing oras. Hindi tugma ang profile sa karaniwang VIP user. Bawat salita ay parang hampas kay Eduardo. Hindi tugma ang profile. Wala na silang pagtatago. Profile, ulit niya gulat. Ibig mong sabihin, hindi ako mukhang taong nararapat sa VIP lounge? Hindi ko sinabi yan, tanggi ni Mario, halatang depensibo. Pero yan mismo ang ibig mong sabihin, tugon ni Eduardo, kalmado pero matalim. Lumitaw palalo ang matandang babae. Pasensya na, anya tumingin sa paligid. Hindi ba't sobra na ito? Wala namang ginawang masama ang lalaking to. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakot. Gusto lang niyang gamitin ang serbisyo ng card na nasa pangalan niya. Bumaling ang mas pandak na gwardya sa kanya. Ma'am, pakilayo lang po. Usaping seguridad ito. Seguridad laban saan? Eksakto, sagot ng babae. Isa siyang matandang lalaki, may lumang maleta at valid na card. Anong klaseng banta ang meron siya? Ma'am, huli na pong babala, lumayo na po kayo. Pero hindi siya gumalaw. Tinupi niya ang kanyang mga braso at nanatiling nakatayo. Tahimik, matatag, nagbabantay. Bahagyang tumango si Eduardo sa kanya, puno ng pasasalamat. Sa gitna ng kaguluhan, may isang taong nakakakita ng katotohanan. Makinig kayo, sabi ni Eduardo, muling nagpakahinahon. Ayoko ng gulo, ang hinihiling ko lang ay tawagan ang airline at kumpirmahin ang membership ko. 5 minuto lang yon. Hindi yan saklaw ng trabaho namin, malamig na tugon ni Mario. Kung ganon, ako na mismo ang tatawag. Kinuha ni Eduardo ang cellphone sa bulsa. Sige po, sagot ni Mario, nakatawid ang mga braso. Tinawagan ni Eduardo ang customer service. Ipinatong niya ang telepono sa speaker para lahat ay makarinig. Ilang minutong hold music, tapos may sumagot na tinig. Magandang hapon, airline support, Angelina po ito. Paano ko po kayo matutulungan? Hi Angelina, ako po si Eduardo Bautista. Nandito ako ngayon sa airport at may mga staff na nagdududa sa visa ng VIP card ko. Maari mo po bang i-check ito?
para sa akin? Siyempre po, Gino Eduardo. Sandali lang po at i-verify ko ito. Naghintay siya. Nakatayo sina Mario, Carlos at ang dalawang security guard naghihintay pero malinaw sa mukha nila na pampalipas oras lang ito para sa kanila. Walang ekspresyon, mainipin. Para sa kanila, isa lang itong abala, isang istorbo. Ginoong Eduardo, muling narinig ang boses sa telepono. Maari kong kumpirmahin na aktibo ang inyong Platinum VIP card. Na-issue ito noong Oktubre 8 at ipinadala sa address na nasa record. Lahat ay nasa ayos. Tumingin si Eduardo ng diretso sa 4 na lalaking nakatayo sa harap niya. Narinig niyo yon, di ba? Lahat ay nasa ayos. Ni hindi kumurap si Mario. Iba ang sinasabi ng system namin, malamig na sagot niya. Bumalik si Eduardo sa telepono. Ma'am, may pwede ba kayong makausap sa panig ninyo? Sinasabi kasi nila na may problema raw sa system ninyo. Oo naman, ikinagagalak kong makipag-usap sa kanila. Sagot ng babae, magalang. Iniabot ni Eduardo ang telepono. Gusto mo siyang kausapin? Napilitang kunin ni Mario ang telepono. Hello, Anya. Tumagal ang tawag ng mga 3 minuto. Buong oras na yon, nakakunot ang noo ni Mario. Panay tango, panay irap, panay sulyap sa paligid at sagot ng maikli. Okay, ganun ba? Nang maibalik niya ang telepono, tinanong agad ni Eduardo, o ano na? Kinumpirma niyang active ang card sa panig nila, sagot ni Mario. Pero magkaiba kami ng system, baka hindi tugma. Kailangan pa naming i-follow up internally. Tinitigan siya ni Eduardo. Hindi makapaniwala. Kausap mo na mismo ang airline. Kinumpirma ang lahat. Ano pa bang kailangan ninyo? May mga level ng seguridad na baka hindi mo naiintindihan. Malamig na sagot ni Mario. Naiintindihan ko ng husto, sagot ni Eduardo. At wala itong kinalaman sa system. May kinalaman to sa kung paano mo ako tinitingnan. Tumaas ang kilay ni Mario. Inaakusahan mo ba kami ngayon? Hindi ako nang-aakusa, sagot ni Eduardo. Inilalarawan ko lang ang mismong nangyayari sa harap natin. Sumingit si Carlos. Ang nangyayari, hindi ka sumusunod sa protocol. Hindi, matatag na sagot ni Eduardo. Ang nangyayari ay sinasadya niyo akong pahiyain. Tahimik, mabigat ang katahimikan. Malapit muling umirap ang babaeng executive at pabulong na sinabi sa kasama, nakakatawa to. Anong gulo? Walang kwenta ang airport security. Tumalikod si Eduardo at nagsalita. Tama ka, nagulat ang babae. Hindi niya inasahang papatulan siya. Mabilis siyang tumalikod at lumayo, walang imik. Maya-maya, ibinalik ng matangkad na gwardya ang card kay Mario. Tingin ko tapos na tayo dito, Anya. Tumawag na siya sa airline, kinumpirma lahat, wala na tayong dahilan para ituloy ito. Hindi itinago ni Mario ang inis. Ako ang may final decision, sagot niya. Pero tapos na ang lahat ng check, giit ng gwardya. May isa pa kaming internal step, matigas pa rin ang tono ni Mario. Napabuntong hininga si Eduardo. Wala na itong katapusan. Isang loop, isang pader na walang pinto. Sige! Sabi niya, iniabot ang kamay para kunin ang card. Pupunta na lang ako sa gate ko. Mananatiling off-limits ang VIP lounge hanggang bukas, dagdag ni Mario. Bakit? Tanong ni Eduardo. System maintenance, sagot ni Mario. Hindi man lang kumurap. Ang parehong pagtaboy. Ngayon, nakabalot na lang sa teknikal na palusot. Walang saysay yan. Patakaran namin yan. Sagot ni Mario, para bang sapat na ang tugon na yon. Umatras ang mga gwardya, hindi na nila alam kung ano pa ang pwede nilang gawin. Bumaling pa sandali ang matangkad na gwardya kay Eduardo. Sir, pasensya na po sa abala. At umalis na silang dalawa. Naiwan si Eduardo, hawak pa rin ang card. Technical na siya ang nanalo, pero hindi ito naramdaman na tagumpay. Lumapit ulit ang matandang babae. Ayos ka lang ba? Mahinahon niyang tanong. Ayos naman, sagot ni Eduardo. Dahil sa'yo. Wala naman akong nagawa, sagot niya. Sinabi ko lang ang malinaw. Tumingin siya sa lounge. Nakakahiya ang ginawa nila sa iyo. Ngumiti si Eduardo, pagod. Hindi ito ang una. Malamang hindi rin ito ang huli.
Hindi dapat nangyayari ito kahit kailan, anya marahang hinawakan ng kanyang braso. Sana ang natitirang bahagi ng araw mo ay maging mas maayos. Salamat, sagot ni Eduardo taos-puso. Umalis ang matanda, bumalik si Eduardo sa matigas na bangkong iyon. Dahan-dahan siyang umupo, isinuksok ang card sa bulsa at tiningnan ang oras. 40 minuto bago ang boarding. 40 minutong magbabago ng lahat. Pumikit siya umaasang makapagpahinga, pero narinig niya ang mga yapak, matatag, kumpiyansa, ang tunog ng mga sapatos na pinakintab, tumutunog sa sahig. Hindi niya binuksan ang mga mata, pagod na siya para makialam. Ginoong Eduardo? Ang tinig ay kalmado, magalang, ngunit may lakas. Dahan-dahang iminulat ni Eduardo ang mga mata. Sa harap niya nakatayo ang isang lalaki na naka-uniformeng puti. May itim na kurbata at gintong badge sa dibdib. Isang piloto, ngunit hindi mula sa isang komersyal na eroplano. Hindi galing sa commercial airline ang uniforme ng lalaki. Mas pino ito, mas elegante. Opo, tumindig ng bahagya si Eduardo. Sir, handa na po ang jet ninyo. Huli na tayo sa schedule ng pag-alis. Sabi ng piloto, kalmado at parang balitang panahon lang ang inaanunsyo. Napakurap si Eduardo. Sandaling nagduda sa narinig. Sa palagay ko'y nagkamali kayo. Wala akong jet. Ngumiti ang piloto, magalang at tila ba alam na niya ang buong kwento. G. Eduardo Bautista, Gulfstream G650, tail number PRX2Z, flight destination, São Paulo. Parang huminto ang tibok ng puso ni Eduardo. Nakalimutan niya, sa gitna ng lahat, ang kahihiyan, ang paulit-ulit na tanong, ang emosyonal na pagkapagod. Nakalimutan niya ang isang simpleng katotohanan. Hindi siya lilipad sa commercial flight ngayon. May sarili siyang jet. May access naman siya palagi, pero bihira niya itong gamitin. Mas gusto niyang makihalubilo sa mga ordinaryong pasahero, maging low profile, umiwas sa atensyon. Itinatabi niya ang jet para sa mga emergency, mga biglaang meeting o kapag gipit sa oras. At ngayon, isa iyon sa mga araw na iyon. Oo nga pala, sabi ni Eduardo. Dahan-dahang tumindig, tila lutang pa rin. Pasensya na, nakalimutan ko talaga. Tiningnan siya ng piloto, ang pagod niyang mata, gusot na kamiseta, at ang lumang maletang bitbit. Ayos lang po ba kayo, sir? May nangyari po ba? Handa na sanang isang tabi ni Eduardo ang lahat, ang sabihing ayos lang ako. Ganun ang palagi niyang ginagawa pero hindi ngayon. Sa totoo lang may nangyari. Sa sandaling yon, nagsimulang tumingin ang mga tao. Ang salitang jet ay may kapangyarihang ganun. Biglang ang lalaking binaliwal at tinanggihan ay naging sentro ng atensyon. Lumingon ang babaeng executive. Huminto ang mag-asawang mayamang dumaan sa kanya kanina at malapit sa VIP counter. Natuod si Carlos, titig na titig kina Eduardo at sa piloto. Ano pong nangyari, sir? Tanong ng piloto, halatang nag-aalala. Sinubukan kong pumasok sa VIP lounge, ani Eduardo. Pinigilan nila ako, inakusahan akong gumagamit ng peking card, pinagdudahan, pinilit akong patunayan na akin talaga yon. Tinrato akong parang nandaraya, nanigas ang panga ng piloto. Nagbago ang buo niyang aura. Inakusahan kanila ng ganoon. Tinawag nila ang security. 2. Umiling ang piloto mabagal, tahimik ang tinig, pero punong-puno ng kinikimkim na galit. Sir, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi dapat nangyari iyon sa inyo. Tama ka, sagot ni Eduardo. Hindi dapat, pero nangyari. Dinampot niya ang maleta. Tayo na bago may isa na namang magtanong kung sino ako. Pero bago sila makagalaw, dumating si Carlos. Mabilis ang lakad, pulang-pula ang muka at halatang nawawala ang kumpiyansa. Pasensya na po sir, sabi niya, humarang. Tumingin sa piloto tapos kay Eduardo, may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Opo, tanong ni Eduardo, malamig ang tinig. Gusto ko lang pong i-confirm, kayo po ba talagang may sariling jet? Ako nga. At ang jet na iyon ay akin. Sagot ni Eduardo, malinaw at matalim, tahimik.
Bumukas ang bibig ni Carlos pero wala siyang nasabi. Tumingin siya sa piloto, naghahanap ng pag-asa na nagkamali lang siya. Ngunit tahimik lang ang piloto, diretso ang tingin, walang pakialam. May problema ba? Tanong ng piloto. Wala pong problema. Gusto lang pong i-verify. Mabilis na sagot ni Carlos, sabay atras. Dumating si Mario, hingal, mula sa kabilang panig ng terminal. Nang makita niya ang piloto at ang koneksyon nito kay Eduardo, nawala ang kulay sa mukha niya. G. Eduardo, sabi niya, pilit ng ngiti na parang pilit na pigil ang kaba. Hindi ko po alam na kayo ay... Na ako ay ano? Tanong ni Eduardo, kalmado ang boses. Na kayo po ay nagtatravel ng pribado. At kung alam mo may pagkakaiba ba sana? Lunok si Mario. Hindi po, syempre hindi. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin kung nagkaroon ng di pagkakaintindihan. Walang misunderstanding, sagot ni Eduardo, matalim. Sinasadya yon at alam mong totoo yan. Wala pong personalan, sir. Pantay-pantay po ang trato namin sa lahat. Hindi totoo yan, sagot ni Eduardo nakatitig. Pero ayos lang, dahil ikaw ang kailangang mabuhay kasama niyan. Inilagay ng piloto ang kamay sa balikat ni Eduardo, marahang paalala. Sir, kailangan na po nating umalis. Late na tayo, tumango si Eduardo. Tayo na, naglakad sila palayo. Naiwang nakatayo, sina Carlos at Mario tahimik, walang saysay ang autoridad. Ilang hakbang na si Eduardo. Nang tumigil siya, tumalikod. Isa na lang bagay, maliwanag at sapat ang pagkakabigkas ni Eduardo. Narinig ng lahat sa paligid. Sa susunod na pipigilan ninyong pumasok ang isang tao sa VIP lounge, itanong niyo muna sa sarili ninyo ito. Ganon din ba ang gagawin niyo kung mas maputi ang balat niya? Kung suot niya ay designer na damit? Kung bumaba siya mula sa isang luxury car? Kung ang sagot ay hindi, may mali na kayo? Bumuka ang bibig ni Mario, pilit naghahanap ng salita. Wala siyang nasabi. Si Carlos nakatingin na lang sa sahig, tila nahipnotismo ng tiles. Ang babaeng executive ay umiwas ng tingin, nahihiya. Ngumiti ng banayad ang matandang babae, sabay mahinhin na kumaway kay Eduardo. Ang mayamang mag-asawa na kanina'y hindi man lang siya pinansin, ay ngayon ay halatang hindi mapakali. Hindi lang nila siya hinusgahan, tahimik silang pumayag na apihin siya at alam nila yun ngayon. Lumakad na si Eduardo kasama ang piloto. Tumunog ang kanyang mga hakbang sa sahig ng terminal. Sumasayad sa binti niya ang parehong lumang maleta. Nakasuot pa rin ang parehong kupas na sombrero. Gusot pa rin ang checkered niyang polo. Walang nagbago sa panlabas niyang anyo, pero ang tingin ng mga tao sa kanya ganap nang nagbago. Tahimik silang naglakad sa paliparan, lumagpas sa mga gates, counters at security checkpoints. Sa bawat checkpoint, ipinapakita ng piloto ang special credentials at lahat ng guwardiya ay yumuyuko at magalang na nagpapadaan. Maya-maya dumating sila sa isang mas pribadong lugar. May mga pintuang salamin, may karatulang simple ngunit elegante, executive aviation. Binuksan ng piloto ang pinto at pinauna si Eduardo. Sa loob, isang tahimik at malamlam ang ilaw na koridor. Amoy kape, wala na ang ingay ng terminal. Isa itong ibang mundo, isang mundong laging bukas para kay Eduardo pero bihira niyang pasukin. Handa na po ang jet, sir, sabi ng piloto habang sila'y naglalakad. Nakahanda na ang crew, malinis ang ruta, aalis tayo sa loob ng 10 minuto. Salamat, Captain Fernando. Walang anuman, sir, at pasensya na po sa nangyari kanina. Hindi mo kasalanan. Alam ko, mahina niyang sagot, pero mabigat pa rin sa pakiramdam. Dumating sila sa huling pinto, diretsong labas sa tarmac. Mula sa salamin, tanaw ni Eduardo ang kanyang eroplano. Puti, makintab, kumikislap sa sikat ng araw, isang Gulfstream G650. Isa sa mga pinaka-luxurious na private jet sa buong mundo, kanya. Pero habang tinitingnan niya ito, hindi niya naramdaman ang karangalan. Ang naramdaman niya ay kalungkutan dahil alam niya sa kaibuturan kung sa jet na yon siya bumaba kanina.
Kung suot niya ay Armani, may kinangang sapatos at lakad na puno ng kapangyarihan. Walang nangyaring diskriminasyon, walang pagtatanong, walang pang-aapi. At ang katotohanan iyon ang tunay na kawalang katarungan. Captain, wika ni Eduardo bago pa tumuloy palabas. Opo, sir. Pwede mo ba akong tulungan? Kontakin mo ang CEO ng airport. Sabihin mong kailangan ko siyang makausap. Napakunot ang noo ni Fernando. Ngayon, sir? Ngayon mismo. Pero late na po tayo sa schedule. Alam ko. Pero may kailangan akong itama bago ako umalis. Sandaling tumahimik si Fernando, tapos tumango, may pag-unawang buo. Siyempre sir, ako na ang bahala. Tumalikod si Eduardo at muling tumingin sa jet. Hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik si Fernando, hawak ang telepono, medyo nagulat ang ekspresyon. Sir, paparating na raw si Dr. Ricardo. Sabi niya makakarating siya sa loob ng 10 minuto. Tumango si Eduardo tahimik. Umupo siya sa isa sa mga armchair ng lounge. Nasa tabi pa rin ang lumang maleta. Nasa ulo pa rin ang sombrero. Sa panlabas, pareho pa rin siya. Pero sa loob, may nagbago na. Wala na ang galit. Ang galit nawawala rin sa huli. Ang natira ay kalinawan. Focus, lakas ng loob. Gusto niyo po ba ng kape habang naghihintay? Tanong ni Fernando. Oo, salamat. Dumating ang kape sa porselanang tasa. Mainit, malambot ang timpla, mabango. Uminom si Eduardo ng dahan-dahan habang nakatingin sa labas ng bintana. May mga eroplanong lumilipad, may lumalapag. Nagmamadali ang mga tao, may kanya-kanyang mundo. Isang mundong punong-puno ng pag-aakala. Na alam nila kung sino ang karapat-dapat at sino ang hindi, pero wala talaga silang alam. Dumating si Ricardo. Narinig muna ni Eduardo ang boses, buo, tiwala, sanay mag-utos. Nasaan siya? Diyan po, sir. Pumasok si Ricardo sa lounge, late 60s. Silver ang buhok. Ayos na ayos ang suit, navy blue, silk na kurbata, makinang na sapatos. Pero nang makita niya si Eduardo, naalis ang lahat ng pormalidad. Ngumiti siya, tunay na ngiti. Eduardo! Lumapit siya agad at niyakap si Eduardo. Isang totoong yakap. Yung yakap na ibinibigay mo lang sa matagal mo ng kaibigan. Ricardo! Sagot ni Eduardo. Nakangiti rin habang niyayakap siya pabalik. Pagkatapos nilang magyakapan, umatras ng bahagya si Ricardo at sinipat ang matandang kaibigan mula ulo hanggang paa. Ano itong kwento na sinabi sa akin ni Fernando? Tanong niya, ang tinig ay may halong galit na pinipigil. May humarang daw sa iyo sa VIP lounge? Ganun na nga, mahinahon na tugon ni Eduardo. Ganun na nga, tumaas ang kilay ni Ricardo. Sabihin mo sa akin ng buo kung ano talaga ang nangyari. At ikinuwento ni Eduardo ang lahat. Mula sa sandaling lumapit siya sa salaming pinto na may hawak ang lumang maleta hanggang sa pagtatalo, kahihiyan at pagdating ng piloto, lahat-lahat, hindi niya pinagtakpan, hindi niya pinalambot. Sinabi niya ito ng eksakto kung paano talaga nangyari. Pagtapos niyang magsalita, namumula na ang mukha ni Ricardo. Nakakuyom ang panga, nanginginig ang kamay habang ipinapadaan sa buhok. Nangyari ito sa paliparan ko? Tanong niya, mabigat ang boses. Oo, at hindi mo agad ako tinawagan? Ayaw kong gumawa ng eksena, sagot ni Eduardo. Gusto ko lang sanang makaupo bago ang flight ko. Huminga ng malalim si Ricardo, halatang nagpipigil ng inis at lungkot. Eduardo, ilang taon na tayong magkaibigan? 35 taon. 35, ulit ni Ricardo. Nandun ka nung nagsimula ako sa maliit na air taxi na halos di tumatakbo. Ikaw ang nagpautang sa akin ng pagtawanan ako ng mga bangko. Ikaw ang naniwala sa akin nung wala pa ako. At tinulungan mo rin ako nang palawakin ko ang sakahan, mahinahon namang tugon ni Eduardo. Tinutulungan natin ang isa't isa, ganun ang magkaibigan. Tama. At ngayon, mga empleyado ko ang nagturing sa iyo na parang kriminal. Dinampot ni Ricardo ang telepono, halatang nag-aalab ang galit. Tatanggalin ko sila, pareho. Ngayon din, wag. Agad niyang pinigilan ni Eduardo, itinaas ang kamay.
Anong ibig mong sabihin, huwag? Hinamak ka nila at kahit tanggalin mo sila, hindi magbabago ang iniisip nila. Mahina, ngunit matatag ang tinig ni Eduardo. Magtatago lang sila sa susunod. Gagawin lang nilang mas magaling ang pagtatago. Natigilan si Ricardo. Kung ganon, anong gusto mong gawin ko? Humigop si Eduardo ng kape bago sumagot. Gusto kong alisin mo muna sila sa serbisyo at magsimula ng investigasyon. Gusto kong maisulat ito ng formal. At gusto kong lahat ng empleyado sa paliparang ito ay dumaan sa training tungkol sa diskriminasyon at unconscious bias. Tumango si Ricardo dahan-dahan. Magagawa ko yan. At isa pa, dagdag ni Eduardo, ayokong malaman nilang magkaibigan tayo. Gusto kong hawakan mo ito ng patas na para bang sino man lang ako. Tinitigan siya ni Ricardo ng may paghanga. Ikaw pa rin talaga, palaging patas, minsan sobra pa nga. Hindi sobra, tama lang, sagot ni Eduardo. Sige, sabi ni Ricardo, buo ang loob. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Sandaling natahimik si Ricardo, hawak pa rin ang telepono. Pagkatapos ay bumulong, bakit hindi mo ako tinawagan agad? Alam mong diretso mo akong makukontak, napabuntong hininga si Eduardo. Dahil gusto kong maniwala na gumagana ang sistema, na kung maayos kong ipapaliwanag, ipapakita ang ID, tatawag pa sa airline. Sapat na yon. Gusto kong maniwala na hindi ko kailangang gamitin ang pangalan ko o ang pera ko o ang koneksyon ko para lang tratuhin ng may respeto. At ngayon, alam mong hindi ganun gumagana ang mundo. Sabi ni Ricardo. Tumango si Eduardo. Ngayon, alam ko na. Tahimik silang dalawa, sandali. Pagkatapos halos pabulong na sabi ni Ricardo, pasensya na, Eduardo, taos puso. Alam ko, sagot ni Eduardo. Pangako ko, muling wika ni Ricardo, mahigpit na ang tinig, hindi na mauulit ito. Hindi sa paliparan kong ito. Tumingin si Eduardo ng diretso sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa paliparan mo, Ricardo. Nasa lahat ng lugar ito, araw-araw, sa mga taong walang jet, walang koneksyon, walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Lumambot ang mukha ni Ricardo. Tumango. Kung ganon, dito tayo magsisimula. Ngayon mismo, iniabot niya ang kamay. Inabot ni Eduardo. Simulan natin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ricardo. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Marcelo, pumunta ka rito sa Executive Lounge ngayon din. Isama mo ang manager ng VIP Lounge at ang guard ngayong umaga, si Carlos, tama? Pagkababa ng tawag, bumaling siya kay Eduardo. Darating sila sa loob ng 5 minuto. Gusto mo bang manatili o mauuna ka na sa jet? Mananatili ako. Sigurado ka? Sigurado ako. Tumango si Ricardo at sumenyas para sa dagdag na kape. Tahimik silang umupo, dalawang matandang magkaibigan na hindi na kailangang punuin ng salita ang pagitan. Pagbukas ng pinto, pumasok si Marcelo, nasa mid-50s, kalbo, may suot na manipis na salamin at may hawak na clipboard. Sumunod sina Mario at Carlos. Pagkakita nila kay Eduardo na nakaupo roon, nagbago ang mga mukha nila agad na wala ang kulay kay Mario. Si Carlos tumigil sa pinto halatang hindi makagalaw. Umupo, utos ni Ricardo, tinuturo ang mga silya. Pero walang umupo. Nakatayo lang sila, matigas, kinakabahan, parang mga estudyanteng nahuling nandaraya. Hindi rin umupo si Ricardo. Nanatili siyang nakatayo. Matikas, may autoridad ng taong namamahala sa 12-12 ng paliparan sa buong bansa. Sino sa inyo, sabi niyang kalmado pero mabigat, ang gustong magpaliwanag kung ano mismo ang nangyari sa VIP Lounge kaninang umaga? Tahimik. Mario, kalmado ang tinig ni Ricardo ngunit matatag. Lumunok ng malalim ang manager bago sumagot. Sir, nagkaroon po ng misunderstanding sa VIP card. May ni-flag po ang system na posibleng irregularity, kaya sinunod lang po namin ang standard protocol. Standard protocol, ulit ni Ricardo, na parang bigat ang mga salitang iyon na bumagsak sa silid. At ano bang eksaktong ibig sabihin ng standard protocol kapag may ganitong issue? Ini-verify po ang authenticity, humihingi kami ng ID at tinitingnan sa system. Ginawa niyo ba lahat ng yan? Opo, sir.
At ano ang sinabi ng system? Nag-atubiling saglit si Mario. Aktibo po ang card. Aktibo. Nakakrus ang mga braso ni Ricardo habang bahagyang yumuko palapit. Kung ganon, bakit hindi pinapasok sa lounge ang Ginoo? Bakit? Dahil may mga technical inconsistencies po, sir. Anong inconsistencies? May communication glitch sa pagitan ng platforms. So malinaw, ang problema ay sa system, hindi sa card. Opo, sir. At kahit ganon, hinarangan niyo pa rin siya. Tinawagan ng security, tinangkang kumpiskahin ng card at inakusahan ng pagnanakaw. Bumuka ang bibig ni Mario pero walang lumabas na salita. Bumaling si Ricardo kay Carlos. At ikaw, ano ang naging papel mo rito? Ako po, sir. Sinunod ko lang ang utos ng manager. Lumapit si Ricardo. Gaano ka nakatagal sa airport security? 12 taon na po, sir. 12. At sa lahat ng panahong yon, hindi mo pa rin natutunang pag-iba ng pagsunod sa utos at pag-apak sa dignidad ng tao. Nakayuko si Carlos. Alam niyo ba kung sino ang taong ito? Itinuro niya si Eduardo. Tahimik na umiling ang dalawa. Ito si Eduardo Bautista, may-ari ng isa sa pinakamalalaking agrikultural na negosyo sa bansa. Nag-e-export sa Europa, Asia at US. May mahigit 5,000 empleyado at kaibigan ko siya ng higit 30 taon. Namutla si Mario, nagsimulang pawisan si Carlos. Pero alam niyo kung ano ang pinakamasaklap? Tuloy ni Ricardo. Hindi dahil hindi niyo siya nakilala. Ang tunay na problema, hindi dapat mahalaga kung sino siya. Pwede siyang maging isang maliit na magsasaka, pwede siyang retirado, pwede siyang sino man, at dapat pa rin siyang itrato ng may respeto. Sir, ako po, nagsimulang magsalita si Mario. Tahimik! Tumalim ang boses ni Ricardo. Hindi pa ako tapos. Effective immediately. Suspendido kayong dalawa. Magsasagawa ng masusing investigasyon at kung mapatunayang may diskriminasyon, malaking pananagutan ang kahaharapin niyo. Sir, maawa po kayo. Lumapit si Carlos, nanginginig ang boses. May pamilya po ako, mga bayarin. Dapat inisip mo yan bago mo hinusgahan ang isang tao base sa damit niya. Tugon ni Ricardo, walang pag-uurong. Marcelo, sabay tingin sa Operations Director, simula ng suspension at ilunsad ang investigasyon. Opo sir, sagot ni Marcelo, mabilis na nagsusulat sa clipboard. Bumaling si Ricardo kay Eduardo. May gusto ka bang sabihin? Tahimik na tumayo si Eduardo, tinitigan niya sa mata ang dalawa. Ayokong matanggal kayo dahil sa akin. Gusto kong maimbestigahan kayo dahil sa ginawa niyo at gusto kong matuto kayo mula rito. G. Eduardo, taos-puso po akong humihingi ng tawad, sabi ni Mario. Ang sorry mo ay hindi magbubura ng nangyari. Pero sana baguhin nito kung paano mo tratuhin ang ibang tao simula ngayon. Dinampot ni Eduardo ang lumang maleta. Salamat sa oras mo, Ricardo, pero may meeting ako sa São Paulo. Lumapit si Ricardo at niyakap siya sa huling pagkakataon. Pasensya na sa lahat. Hindi mo kasalanan, mahinahong sagot ni Eduardo. Pero pananagutan mo ito ngayon at naniniwala akong aayusin mo. Pangako, sagot ni Ricardo. Ibinibigay ko ang salita ko. Tumango si Eduardo sabay lingon kay Captain Fernando. Tayo na. Opo, sir. Habang dumadaan si Eduardo kina Mario at Carlos, hindi sila makatingin. At marahil, yun ang tamang naramdaman nila, ang hiya. Paglabas ni Eduardo, sinalubong siya ng malamig na simoy ng tarmac. Pababa na ang araw, ginuguhit ng ginintuang liwanag ang langit. Nasa harapan niya ang Gulfstream G650. Makintab, maringal, handa na. Tumigil siya, lumingon pabalik sa terminal. Sa likod ng salamin, may iilang pasaherong nakatingin pa rin. Isa sa kanila ay ang matandang babae. Sumunod siya hanggang sa pinakahuling pwede niyang puntahan bilang pasahero. Ngayon, mula sa malayo, nakatayo siyang tahimik, nakamasid. Nang makita niyang nakatingin si Eduardo, itaas niya ang kamay. Isang simpleng kaway, pero puno ng kahulugan. Itaas din ni Eduardo ang kamay, tumugon. Pagkatapos, hindi inaasahan, tumalikod siya sa jet. Captain, wika ni Eduardo, kailangan ko lang ng 1 minuto.
Sir, tanong ni Fernando litong-lito. 1 minuto lang, naglakad si Eduardo pabalik. Sinundan siya ni Fernando, naguguluhan. Saan po tayo pupunta, sir? Pero si Eduardo, alam na niya. Diretso siyang naglakad patungo sa matandang babae. Ngumiti ang babae ng mainit habang papalapit si Eduardo. Akala ko'y nakaalis ka na, sabi niya. Aalis na sana ako, sagot ni Eduardo, pero gusto ko munang magpasalamat sa iyo. Magpasalamat? Wala naman talaga akong ginawa. Meron, nagsalita ka habang ang lahat ay umiwas ng tingin. Nakita mong may mali at hindi mo hinayaang palampasin lang ito. Inilabas ni Eduardo ang isang card mula sa bulsa. Kung sakaling kailangan mo ng anuman, kahit ano, tawagan mo ako. Kinuha ito ng babae, sinulyapan ang pangalan at bahagyang nanlaki ang mata. Ikaw ay... Isa lang akong magsasaka, sagot ni Eduardo. May mabait na ngiti na gustong makaupo bago ang kanyang biyahe. Salamat sa pagturing sa akin bilang tao nung ang iba ay hindi nagawa. Hindi mo kailangang magpasalamat para doon, sagot ng babae. Dapat lang yon, pinakamababang batayan ng paggalang. Dapat nga, sagot ni Eduardo, pero madalas hindi iyon ang nangyayari. Hinawakan niya ang kamay nito, marahan. Mag-ingat ka. Ikaw rin, sagot ng babae, mahinahon. Lumakad na si Eduardo pabalik sa eroplano. Ngayon, hindi na siya tumigil. Umakyat siya sa hagdan ng Gulfstream G650. Sa loob, elegante ngunit payak ang interior. Malambot na beige leather seats, dark wood accents, banayad ang ilaw. Sinalubong siya ng 2 attendant, may sanay na ngiti. Welcome aboard, G. Eduardo. Maaari po ba naming kunin ang bag ninyo? Oo, salamat. Inabot niya ang lumang maleta, isang bagay na tila wala sa lugar sa gitna ng karangyaan ng jet. Umupo si Eduardo sa reclining seat. Inalis ang sombrero, inilapag sa tabi, at ipinasadahan ng kamay ang mukha, dama ang bigat ng buong araw. Gusto niyo po ba ng inumin, sir? Tanong ng attendant. May tubig, juice, champagne. Tamang malamig na tubig lang, salamat. Habang naghihintay, tumingin si Eduardo sa bintana. Sa ibaba, patuloy ang takbo ng buhay, mga pasaherong nagmamadali, maletang gumugulong, pamilya'y nagkakahiwalay, nagkikita muli. At sa kung saan man doon, sina Mario at Carlos, nagsisimulang humarap sa resulta ng sarili nilang kilos, pero hindi tuwa ang naramdaman ni Eduardo. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. At ang katarungan, kapag tama ang pagkakagawa, hindi parang tagumpay ang pakiramdam. Parang balanse, parang unti-unting pagtatama ng mundo. Pumasok si Captain Fernando. Sir, handa na po tayo para sa pag-alis. Tinatayang 15 minuto ang biyahe. Salamat, Fernando. Nagatubiling sandali si Fernando. Pwede po ba akong magsabi ng isang bagay? Siyempre, tama ang ginawa niyo ngayon. Maraming taong nasa kapangyarihan ang pipiliing manahimik. O mas masahol pa, gamitin ito para durugin ang iba. Pero kayo, pinili niyo ang itama, hindi ang wasakin. Mas mahirap yun. Tama ka, sagot ni Eduardo, payapa. Ngumiti si Fernando, may respeto. Kaya kayo ay kung sino kayo. Umalis na siya. Ilang sandali pa, gumalaw na ang jet. Ramdam ni Eduardo ang banayad na hila habang tumataas ang eroplano. Sa ibaba, lumiit ang lungsod. Naging mga ilaw, mga hugis. Naisip niya ang kanyang sakahan, ang kanyang 5,000 empleyado, ang mga pamilyang sinusuportahan, ang mga komunidad na kanyang tinulungan. Nagsimula siya sa wala, anak ng mga manggagawa sa bukid, batang nag-aaral sa gabi at nagbubungkal ng lupa sa araw. Nag-ipon ng barya, bumili ng lupang walang gustong kumuha, 1 hektarya, sa edad na 25. Ngayon pagmamayari niya ang libo-libo, nag-e-export sa buong mundo. May sakahan sa 3 estado, may investment sa teknolohiya, may sariling jet, pero wala sa mga ito ang nagpabago sa kanya. Kaya simple ang pananamit niya, kaya madalas sa komersyal siya lumilipad. Kaya hindi siya nagyayabang. Hindi iyon dahil sa pagpapakumbaba para lang magpakitang tao.
Ito'y paalala na ang respeto ay hindi dapat nakabase sa yaman o titulong hawak. Ito'y dapat manggaling sa kung sino ka, at ang nangyari ngayong araw, masakit dahil pinatunayan nitong hindi pa rin natututo ang mundo. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Ricardo. Nilagdaan ko na ang order, lahat ng staff sa airport, lahat, dadaan sa mandatory training tungkol sa diskriminasyon at unconscious bias. Ipapalaganap ko ito sa buong network ng mga paliparan. Salamat kaibigan sa pagpapaunawa. Sagot ni Eduardo, salamat sa pakikinig. Yan ang nagdadala ng pagbabago. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa bintana. Sa ibaba, nakalatag ang Brazil, malawak, luntiang-luntian, isang lupain ng potensyal ng mga taong tulad niya, mga tagapagbuo, tahimik na nagtatrabaho, karapat-dapat sa respeto, nakasuot man ng boots o suit. Pumikit si Eduardo. Bukas, may meeting siya sa São Paulo. Pagkatapos noon, babalik siya sa bukid. Sa maagang paggising, sa paglalakad sa lupa, sa pagiging malapit sa kanyang mga tao, sa buhay na talagang mahal niya, pero may nagbago, hindi sa kanya dahil nanatili siyang totoo, pero marahil may nagbago sa iba. At kung may isang taong matutong makakita ng mas malinaw, maaari siyang magturo sa iba. At ang taong iyon, sa susunod, ganoon nagbabago ang mundo, hindi biglaan, hindi overnight, kundi hakbang bawat hakbang. At si Eduardo kasama ang kanyang lumang maleta at kupas na sombrero. Nakapaglakad na ng isa sa mga hakbang na iyon. Ang natitira ay nasa kamay na ng iba. Ngunit siya may pag-asa dahil ang pag-asa tulad ng dignidad ay bagay na walang sino man ang maaaring agawin sa iyo maliban na lang kung ikaw ang papayag. At si Eduardo hindi siya pumayag at kailanman hindi siya papayag.